ayan, napaka-perfect ng pagluluto ko nito. Grabe, napasarap talaga yung hapunan namin ngayon. Lahat na siguro nakakaalam kung ano yung niluluto ko ngayon. Pero alam nyo ba, sobrang tagal ko na talaga hindi nakapagluto nito. Kung hindi 2 o 3 taon na akong hindi nakapagluto ng ganitong ulam. Habang nagpiprito pala ako dito at ayan, inasikaso ko na din yung mga sangkap ko sa pagluto. Una ko talaga itong mga sangkap para hindi talaga siya magkulang. Pero panigurado talaga ako sa mahilig na magluto ng ganito. Kulang talaga yung sangkap ko kasi panigurado talaga ako. May magaling talagang magluluto ng ganito. Kung hindi nyo lang talaga natatanong, yung isda na talaga, hiniwalay ko na talaga yan para dito talaga sa lutong to. Pero kita nyo ba yung talsik ng mga mantika dyan ako napakalakas? Kung makikita nyo lang talaga yung itsura ko while nagluluto ng ganito, naku tatawanan nyo ako kasi tinakpan ko talaga yung mukha ko ng takip kasi natatakot na akong matalsikan. Minsan talaga nagluto ako at ayun tumalsik yung mantika sa mukha ko at buti na lang talaga hindi siya nagkaroon ng peklat. Katapos ko pala magprito nitong isda, itong mantika na yan tinapon ko din siya pero dito pa rin ako nagluto dyan sa kawali na yan pero tinapon ko lang yung mantika na yun. Hindi ko na rin pala yan hinugasan kasi hindi naman madumi yan. Maglagay lang tayo ng kunting mantika tapos painitin lang natin at isusunod na natin dito ang ating bawang paggisa. Kayo din ba, ganito din ba kayo magluto nitong iskabiche? Kasi ako ganito lang talaga ako. Pero sa totoo lang nakalimutan ko na talaga to paano lutuin sa katagal-tagal na hindi ako nakapagluto nito. Pagkagisa ko nga ng bawang at ayan, sinunod ko na din tong sibuyas. Igisa lang natin to hanggang magka-translucent na siya o yung parang feel na natin na nanuot yung mantika sa loob at isunod na natin itong ating luya. Hindi ko nga matandaan dito kung baliktad ba to yung pagisa ko dito sa mga sangkap natin pero yun na yun hanggang sa amoy ko na lang talaga yung amoy ng luya niyan at ayan, sinusunod-sunod ko na lahat ng mga rekado dyan. Sinunod ko din pala dito ang kamatis kasi yung kamatis na laga natin ito talaga yung nagpapasarap dito sa ating iskabiche. May napapansin din akong nagluluto nitong iskabiche na nilalagyan nila ng tomato paste ba yun or ketchup pero ako hindi na ako naglalagay ng ganon. Kapag gusto kong maraming sauce or gusto ko talaga na mapula siya, dinadamihan ko lang talaga paglagay nitong kamatis. At ayan, imikos-mekos lang natin to enchyan hanggang manuot na talaga or maluto na talaga tong ating kamatis at ilagay na natin yung iba pa nating mga sangkap. O diba, parang nawala lang bigla sa sarili. Pero ayan, halo-halo lang natin talaga to hanggang lumambot itong ating mga sangkap. Naglagay din pala ako nito ng tubig para hindi siya masunog dun sa pinakailalim niya. Medyo konti lang talaga kasi mantika yung nilagay ko dito kasi ayaw ko din talaga masyadong mamantika pag iskabiche yung niluluto ko. Sa timplahan pala dito, kayo na bahala talaga o kayo na mag-estimate kung ano yung panlasa nyo kasi ako ito lang talaga nilalagay ko lagi dito. Lagay lang ako dyan ng magic sarap tapos itong paminta tapos naglagay din ako nitong asukal. So yung asukal na nilagay ko dito ay dapat sana yung brown sugar pero wala kaming brown sugar kaya white sugar na lang nilagay ko. Tapos naglagay din pala ako nito ng asin. Pinaghalo-halo ko nga lang to para babalanse yung lasa dito. Gusto ko lang din naman dito hindi madurog or hindi masyadong malambot itong mga sangkap natin or yung mga ricado natin dito. Kakulo pala niyan, dyan na lang ako naglagay ng asukal. Yan yung white sugar na nilagay ko. Kayo na talaga magtansya kung gaano karaming ilagay nyo. Pag okay na yung panlasa sa inyo at ayan, ilalagay nyo na din kasunod itong ating isda. At ulit, imikos-mekos lang na natin hanggang manuot yung lasa doon sa ating mga isda. Dito na talaga sa part na to na-excite na ako kapag naglalagay na talaga ako ng cornstarch. Dito pala sa maliit na mangkok namin, naglagay ako ng cornstarch tapos nilagyan ko din siya ng tubig. So ito yung ilalagay natin dito pampalapot. Kayo na rin magtansya ha kung gaano karami yung ilalagay yung cornstarch, gaano kalapot. Pero ako ito ganito lang talaga, yung tamang-tamang lapot lang talaga siya. Pero nagdagdag pa ako niyan kasi feel ko kunti lang yung sabaw tapos dinagdagan ko lang yan. Doon na rin ako naglagay ng tubig doon sa nilagyan kong mangkok na maliit kanina para matansya ko din. Diba parang nakakatakam yung luto natin ngayon. So, ang tagal ko talaga hindi nakapagluto nito at ayan, natatakam na naman ako nito. Hinayaan ko nga lang muna dyan pero nagdagdag pa talaga ako ng kunting tubig dito kasi pakiramdam ko talaga kukulangin yung sabaw namin. Oo, dahil mahilig talaga kami sa sabaw dito sa bahay kahit 2 tao lang kaming kumakain dito. Tinikman ko nga din to ulit kung tama na yung lasa at medyo matigas-tigas pa naman yung gulay na nilagay ko dito kaya hinayaan ko na lang muna yan dyan. Kung alam nyo lang talaga habang nakatingin talaga ako dyan parang gusto ko na talagang kumain. Ayaw ko nang antayin yung partner ko na maghapunan. Pero ayan na nga, kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like and subscribe.